Tag-init, 1943. Ang isang ulat ay naihatid sa mesa ni Heinrich Himmler, isang ulat tungkol sa pag-aalis ng Warsaw Ghetto. Ito ay isinulat ni Jürgen Stroop, SS pinuno ng brigada, kanang kamay ng Himmler sa Warsaw. Ang kanyang ulat sa larawan, isang album ng kakilakilabot, na may larawan na hindi makakalimutan ng sinuman. Ang batang lalaki sa Warsaw. Ang subtitle ng Stroop, napilitang lumabas ng bunker. Sumusulat sa Stroop tungkol sa laban sa ghetto na para bang isang normal na pagkilos ng militar. Operation. Like of a military operation. They were... Hindi sila simpleng mamamatay, na huli nila ang mga taong kailangang magtago, na nagugutom at praktikal na nakarating sa huling istasyon ng buhay. On the last days of their life. Setyembre, 1939. Ang mga tropa ni Hitler ay pumasok sa Warsaw. Sa kanilang anino, nagsisimula ang takot laban sa mga Hudyo. Nagtawanan ang mga nanalo. Hindi lahat ay nahuhulog, ngunit marami pa rin. Isang araw, nang makapasok na ang hukbo ng Aleman sa bansa, ang mga sundalong Wehrmacht ay kumuha ng gunting, at gupit ang mahabang balbas ng mga Hudyo ng mga Orthodoksong Hudyo. Hindi lahat sa kanila, ngunit marami sa kanila. 450,000 katao ang sarado sa isang ghetto, na karaniwang tumatanggap ng 40,000 katao. Mahigpit na suriin sa tarangkahan sa loob ng tanging pag-asa ay ang kanilang kapalaran ay hindi lumala. Ang silid-hintayan ng kamatayan. Thousands of people died every month, yes, and Libo-libong mga tao ang namamatay sa bawat buwan. Buong pamilya ang nakahiga sa semento patay. Anumang oras na naririnig ko ang pag-iyak ng mga bata, naaalala ko ang eksaktong nangyari. Biglang nasa harap ng aking mga mata muli ang mga larawan ng mga kalye. Nakita ko ang mukha ng maliliit na bata, naririnig ko ang aking pag-iyak, pagtatanong at pagdarasal. Sa wakas, silang lahat ay tahimik. quiet. Mayroong isang pamamaril para sa mga bata na nagpuslit ng pagkain sa ghetto sa pamamagitan ng sistema ng alkantarilya. Lahat sila pagbaril, mahuhuli nila. Nakakalungkot ito sa mga bata. Ang mga bata na hindi man alam ang mga bulaklak na kamukha. Ano ang kagaya ng isang puno? Ano ang kagaya ng isang paru-paro? Paano ito magiging malaya? What is the meaning to be free? Alam mismo ng mga bata kung ano ang karahasan. Tulad ng ginagawa ng batang lalaking ito. Ngayon ang kanyang larawan ay matatagpuan na nasa Yad Vashem Holocaust ang alaala sa Jerusalem. When I'm looking on this child, Nakakagulat ng larawan, tulad ng pagbabanta ng isang sundalo sa inosenteng batang ito. Bilang isang katotohanan, lahat ng mga Hudyo ay walang sala. so innocent, but all the Jews were completely innocent. Ang batang lalaki mula sa Warsaw. Sino ang batang ito? Marahil si Zvi Nussbaum, na nakatira sa New York ngayon. Talagang naaalala niya kung paano niya kailangang itaas sa harap ng mamamatay tao ng kanyang pamilya. I lost 4 generations. Nawala ko ang 4 na henerasyon sa aking kapatid. Ang aking kapatid 2 lamang siya. Ang aking mga magulang, 3 lolo't lola at 1 dakilang lola.
Lahat sila ay biktima ng Holocaust. Ang mga nakaligtas lamang ay ang aking tiyahin at tiyuhin na kanino ako nakatira mamaya. Parang sila ang magulang ko. Nagpapasalamat ako sa kanila na buhay pa rin ako. From then on, I was with them all the time. They were like my parents, and only because of them, I'm still alive. Ang swerte ng munting si Svi sa umpisa. Naririnig ng pamilya ang tungkol sa Polski Hotel sa pinagtataguan sa labas ng ghetto. Ito ay isang pagpupulong para sa mga Hudyo na mayroong pandaigdigang pasaporte. Ipinapangako sa kanila ang transportasyon para sa pera. Ang pasaporte na ito ay maaaring mabili sa black market sa isang malaking halaga. Ngunit walang para sa kalayaan. Karamihan sa mga residente ng Hotel Polski ay ipinapadala sa Bergen-Belsen. Mula sa Bergen-Belsen hanggang sa Auschwitz. Siyempre, pumatay silang lahat. Ito ay isang mapang-akit na bitag lamang. All what happened, it was a cynical trap. Kung mula sa ghetto o mula sa Hotel Polski mamamatay sila hindi alintana. Ang mga miyembro ng Jewish Public Order Service, tandaan ang bilang ng mga bagon na nagdala sa maraming tao. Ngunit may isang nakakagulat na bagay. Sa parehong araw, sa ilang oras, bumalik ang parehong mga bagon. Malinaw ito para sa lahat na ang kanilang mga pasahero ay pinatay. Noong Abril ng 1943, ang pagkadesperado ay humahantong sa rebolusyon. Gamit ang mga simpleng kagamitan laban sa mga flamethrower at tangke. Sinunog ng SS ang ghetto. Sino ang nakaligtas sa impyerno na ito? Ipinatapon sa susunod. Treblinka, Majdanek, Auschwitz. Ang maliit na batang lalaki ay nakaligtas sa rebolusyon, ngunit nakaligtas ba siya sa mga kakilakilabot na mga bagay na darating? Naaalala ng aking tiyahin na sa araw na ito ay binihisan niya ako tulad ng maliit na batang nasa larawan. Ang Gora, ang Amerikana ito ang paraan ng pagbihis niya sa akin. Hindi pa ako 8 taong gulang. Hindi ito isang bata mula sa ghetto. Iniisip ni Professor Gottman, siya si Svi. Ang kanyang mga mukha ay hindi nagpapakita ng abnormalidad, subalit pagkatapos ng gutom, wala ng mga mukha. Bukod sa lahat ng ito sa huli, gumawa sila ng isang pagbubukod sa mga bata. Kahit nasa huling araw ng ghetto, halos wala ng mga bata ang natitira. Para sa akin, ang larawang ito ay nangangahulugang isang araw ng aking buhay. Isang kakilakilabot na araw ngunit isang araw pa lamang. Mas gugustuhin ko kung ang larawang ito ay kumakatawan sa 1.2 milyong mga bata, hindi lamang ako. Nais ko ang 1.2 milyong mga bata ay maaaring bumangon mula sa patay. At sabihin, ako ito.